Hello guys, welcome back po muli sa aking YouTube channel. Ako po muli ang inyong abang lingkod, my beautiful name, kahit name lang, walang kontra, joke lang po. Darlene Adjon po ang aking pangalan at yan din po ang aking YouTube pangalan, YouTube name, Darlene Adjon. So my channel is all about top 10 that discuss everything. At every topic po ay there is a lesson na meron po kayong mapupulot na munting kaalaman na maaari nyo pong magamit sa inyo pong buhay at maibahagi din po sa iba, sa inyo pong kamag-anak, kaibigan, pamilya at kahit sino pa man. Okay guys, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po, nagla-like at nag-share, nagli-leave ng comments sa aking YouTube channel. Thank you so much guys sa inyong lahat, okay? So, today's video guys, I want to share with you the top 10 M na katangian na dapat mayroon ka. Ayan. So, dapat mayroon ka nitong 10 M na ito, ha? So, samahan niyo ako. Huwag kayong aalis. Siyempre, para wala kayong mamiss sa aking mga sasabihin. At syempre, tingnan nyo na lang din ng sarili natin kung itong 10M ba na ito ay pasok sa banga. Okay? At meron ka bang katangiang mga ito, itong mga katangian na ito. So, hindi man maging perfect, at least, dapat mayroon ka. Okay, so here we go guys. Let's proceed. And let's start now. Okay, so here we go. The top 10M na katangian na dapat meron ka. Okay, number 1 po sa aking list, ayon sa aking pagsasaliksik, dapat number 1 po na katangian taglay mo, ikaw ay mapagmahal. No? So kapag ang nasa puso mo ay pagmamahal, lahat ng bagay sa mundo para sa iyo ay positibo. No? So dapat ganun po. Kahit nasaan ka man pumunta, kapag ang puso mo ay love, kumbaga pagmamahal ang nasa puso mo, walang galit, walang inggit, walang anuman ang mararamdaman sa puso mo, kundi pagmamahal at pag-ibig sa lahat. No? Ang pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, sa Diyos, sa sarili, at sa pamilya, dapat yun po ang number 1. Sabi nga diba, kapag minahal mo ang kapwa mo, minahal mo ang magulang mo, minahal mo ang kahit sino pa man, ay parang minahal mo na rin ang Diyos. No? So yun po yung ating napaka-importanting katangian na nasa top 1, maging mapagmahal. Okay po, kakilala mo man o hindi, kung ano yung pwede mong maano sa kanya, maibigay na pagmamahal, ibigay po natin bilang tao. Okay? So, yun po ang ating number 1. Number 2 sa ating list ay maging masunurin. So, yung pagiging masunurin po natin sa ating magulang o kahit sa sino man na nakakatanda po sa atin. So, isa din pong katangian na dapat taglayin ng isang tao. Kasi kung hindi ka susunod, hindi mo rin malalaman. No? Kung ang lahat ng bagay hindi mo naman alam, dapat sumunod ka muna. Sabi nga nila, sumunod ka muna bago ka sumuway. Di po ba? So, halimbawa, may mga nag-a-apply, no? Sabi ng magulang niya, mag-apply ka para makapasok ka ng trabaho, ganun-ganun. Ikaw naman hindi pa nga sinusunod. Naku, baka hindi ako matanggap. O, diba? So, hindi ka pa nga sumusunod, sumusubay ka na kaagad. O, paano mo malalaman? Diba? Kaya dapat lagi mong iisipin ngayon. Kailangan mong subukan, kailangan mong sumunod para iyong malaman at para iyong matutunan. Okay? So, yun po ang ating number 2. Number 3. Ayan. So, number 3 po natin, dapat ikaw isang taong masayahin.
Okay, bakit naman nasama sa list? Kasi kung ikaw yung taong masayahin, positibo kang tao, no? Kumbaga lahat ng bagay sa'yo, pag masaya ka, magaan ang pagdadala. Parang ano lang din yan kapag meron kang kasama, di ba? Kaibigan man o kahit sino man, na laging nakasimangot. Tapos parang daig pa ang natabunan ng, kumbaga malaking bato. Kumbaga parang pasan yan, daigdig. Di ba pagka ganun yung kasama mo, parang ang hirap. Hindi mo siya matansya kung laging nakasimangot. Di ba? Parang hirap talaga. Hindi ka tulad ng ikaw sa sarili mo, masayahin kang tao, yung taong makakasama mo, ang dali ka nilang i-approach, ang dali ka nilang pakisamahan. Kasi makikita nila yung karakter mo na ang saya-saya mo, masayahin ka, pati sila nagiging masaya. Kahit ano yung araw nila na yan, o kaya kahit mahirap, o kaya kahit pagod, kapag masaya ka, parang hindi mo nararamdaman ang hirap. No? Kasi masaya ka kasi. So, kumbaga nadadiverse siya. Okay? So, yun po yung ating number 3. Number 4. So, sa number 4 ko pong list ay always dapat mapagkumbaba. Okay, mapagkumbaba po sa lahat ng aspeto ng buhay. No? Kung sakali man na meron tayong halimbawa, nakakasagutan, matanda sa atin. Alam nating tama tayo kung minsan, di ba? Kasi may mga matatanda naman na gusto nila sila ang tama. Magpakumbaba na lang, kumbaga, para lang hindi na maingay. Iba kasi yung nagpapakumbaba. Kumbaga, kung ikaw ang nagpapakumbaba, mas ikaw ang nakakaintindi. Kumbaga, mas malawak ang iyong pangunawa. Importante kasi yun, na ikaw ay mapagkumbaba. The more na mas mapagkumbaba ka, di ba sabi nga nila, at sa Biblia din, the more na mas mapagkumbaba ang isang tao, siya namang itinataas ng Diyos. Di po ba? Kaya dapat meron ka po ng katangiang ganyan na maging mapagkumbaba sa lahat ng anumang bagay, sa lahat ng anumang aspeto na meron ka sa buhay mo. Lalo na kung ikaw ay mayroon, no? Huwag tayong maging mapagmataas kasi yan ay material na bagay lang na hindi mo madadala kahit saan ka pumunta, no? Lalo na kung sa isang direksyon na. Okay, iiwanan at iiwanan mo po iyan. So, dapat maging mapagkumbaba, meron o wala tayo sa buhay, dapat always stay humble, live simple. Okay? So, yan po lagi ang dapat filosofiya o katangian ng isang tao, ang always mapagkumbaba. Okay, next po natin ay number 5, maging maagap. O, di ba dapat po maging maagap, number 5. Kasi po, may mga pagkakataon na, saka na lang. So, kung minsan, yung saka mo, hindi na tama. Kasi mas maganda yung maagap mo palang nagagawa na agad. No? Hindi yung mamaya na, bukas na. Okay, kasi kung maagap ka, mas matatapos mo ang isang bagay. At kung maagap ka, lahat ng darating, kumbaga, mo na siya, nagagawa mo na agad. Daig ng maagap ang masipag. Kasi may masipag nga, hindi naman siya maagap. 'Di ba? Kaya mas mainam po ang maging maagap kasi daig niya ang masikap. Ayan, medyo malalim po na Tagalog, pero isipin nyo na lang po, the more na mas maagap mong ginagawa ang isang bagay, the more na agad mong natatapos, daig mo pa ang masipag. Di ba? So, yun po ang ating number 5. Okay, number 6 po, ito po, ay dapat ikaw ay
pagkakatiwalaan. Importanteng bagay yan, hindi ka man mayaman, hindi man tayo mayaman. Ang importante, tayo'y mapagkakatiwalaan. So isang kayamanan po yan na kailanman ay hindi makukuha ni numan sa atin, no? At daig mo pa ang naging mayaman. Bakit? Kasi sino mang taong nakakakilala sa'yo ay malaki ang tiwala nila sa'yo. So dapat mapagkakatiwalaan at maging matapat sa anumang bagay. Halimbawa, may nakita kang anumang something na hindi po sa iyo. Ibigay mo kung sino man ang may-ari. Di ba? Merong isang bagay na hindi naman sa iyo. Huwag mong angkinin kung alam mong hindi mo naman pinaghirapan. Mas maganda po ang ganon. At mas masarap sa pakiramdam ang ganon na nagkaroon ka ng isang bagay na iyong pinaghirapan. Di ba? Mas maa-appreciate mo po yun. Parang halimbawa lang po niya, binigyan ka ng pera, no? Di ba? Ang pera pag binigay lang sa'yo, ang bilis mong maubos. Pero ang pera kapag yan ay pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, at talagang kumbaga sa'yo mismo nang galing, parang nahihirapan kang gastusin. No? Ganyan lang din po ang pagiging matapat. Kapag naging matapat ka sa iyong sarili, tingin sa'yo ng tao, lagi kang ganyan, mataas. Kumbaga alam na nilang karakter mo, mapagkakatiwalaan ka nila kahit saang bagay. Okay, importante po na maging matapat sa lahat ng oras, panahon at pagkakataon. Okay, ano man ang estado sa buhay, hindi katwiran na kay mahirap kaya nagawa mo po yan. The more na mas mahirap ka, the more na dapat kang pagkatiwalaan. Kasi masigit pa ang kayamanan ng isang taong nagtitiwala sa iyo. Kasi kapag halimbawa meron kang emergency, example lang, emergency, lumapit ka sa isang tao, hindi sila makahindi sa iyo kuminsan. Kasi alam nila, ang ugali mo, mapagkakatiwalaan ka. No? Kaysa doon sa isang mayaman, o meron, nagkaroon ng emergency, tapos ganoon ang ugali, hindi na pagkakatiwalaan, mas hindi pa siya natutulungan. Okay? So, ganoon po yung pagkakaiba kasi ng taong napagkakatiwalaan. Andun yung respeto. Okay, nandun po ang respeto. Next po natin ay pagiging magalang. Okay, yung pagiging magalang ay normal sa ating mga Pilipino ang paggamit ng po at opo. No? So, dapat matanda man o bata, hindi masamang mangupo. Kasi ang bata, pag kinausap mo yan ng may po, sasagutin ka ng po. Pero kapag ang bata, kinausap mo minsan ng walang po, sasagutin sa iyo ng walang po. No? So, hindi masama. Ang gumalang ka, kahit sa bata, matanda, at kahit sa sino paman. Kasi the more na gumagalang ka, the more na igagalang ka din. Okay po? So yun po yung ating number 7. Number 8. So number 8 natin dapat po ay madasalin tayong tao. So normal sa ating mga Pilipino ang pagiging madasalin. Umaga, bago ka pagising mo pa lang, bago umapak ang paa mo sa sahig, mag-pray ka, pasasalamat. Thank you Lord sa araw na ito. Bahala ka na kung ano man yung gusto mong sabihin. Na pasasalamat sa araw na yon, at bago tayo matulog, magpasalamat at humingi uli tayo ng hiling para naman sa ating pagtulog. So always ganun ang gawin mo pong routine, no? Para maging habit na po natin yon. Kasi merong iba, di ba? Sabi niyang iba, nagdadasal lang kapag may problema. So dapat maging habit po natin na parang tulad ng pagkain, no? Normal sa atin ang kumakain ng umaga, tanghali at gabi. Ganon din po yun sa pagdarasal. Parang pinapakain mo rin ang iyong espiritu, no? Sabi nga sa kumbaga yung dasal kasi na yan, yun yung pagkain ng ating espiritu. Kaya kumbaga, the more na nagdadasal ka, the more na pinapakain natin siya, the more na yun, nabubusog siya. Parang katulad sa atin na the more na tayo nagdarasal o kaya kumakain, nabubusog tayo. So ganun lang din po yun. Okay, next po ang number 9, ang pagiging matulungin. Ayan po. Masarap ang tumulong sa kapwa, no? Sa totoo lang. Depende naman din po kung kaya niyong tumulong.
Pero kung talagang wala at wala, hindi mo naman kailangan pwersahin ang sarili mo para sa isang bagay na hindi mo naman din kaya. Kumbaga, kung ano lang yung sobra, pwede mong ibahagi. Pwede mong ibigay sa iba. Iba ang pakiramdam kapag ikaw ang nakakatulong kaysa yung ikaw ang tinutulungan. No? So, kung sakali lang, meron at meron kahit sa anumang bagay, kahit sa anuman, hindi lang pera, no? Moral, spiritual, pinansyal, lahat ng po pwede mong maitulong sa kapwa mo, kahit kanino, magulang, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kahit sino, na bukal sa kalooban mo at handa kang tumulong, gawin mo kasi magiging masaya ang pakiramdam mo. Okay? So, subukan nyo po yung kahit papaano dapat nga po. Sabi nga nila, dapat nga po sa isang araw, kahit isa may magawa kang mabuti sa isang araw. No? So, bahala ka po kung ano yung klaseng mabuti ang pwede mong itulong. Lahat naman ng bagay, pwede tayong tumulong sa anumang uri ng paraan. No? Basta mag-isip ka na lang, hindi naman lahat pinansyal. Kahit ano na inaakala mong makakabuti para sa iba. No? So, para kahit paano, iba yung magiging pakiramdam kapag ikaw mismo ang tumutulong sa kapwa mo. Okay, yan po ang ating number 9. The last but not the least. Number 10. Number 10 po natin ay makontento. Okay. Ang tao kapag hindi nakokontento, ang daming iniisip. Ang daming gustong mangyari. Merong iba dyan nakakagawa ng masama dahil gusto niya, meron siyang ganito, merong ganon. No? So, dapat ang tao mabuhay ano man ang meron siya. Makontento kung ano man ang meron siya. Kasi kung makukontento ka kung anong meron ka, hindi ka na masyadong maghahanap pa ng mga material na bagay. Kasi lahat naman ng material na bagay, material lang yan. Hindi natin madadala iyan. Okay? Kung anong meron ka ngayon, ipagpasalamat mo. Kaysa na naman doon sa talagang nakikita mong katayuan din ng iba. Kung ano ang meron ka, kung anong meron tayo, ipagpasalamat natin iyon. Makontento kung anong meron. Kung anong ibinigay, makontento. Kung bigyan tayo, magpasalamat pang lalo. Kung yun lang ang ibinigay sa atin, huwag nang maghanap ng hindi naman niya ibinigay. Kasi the more na naghanap ka na hindi naman ibinigay sa'yo, the more nagagawa ka ng hindi maganda para lang magawa mo iyon. Para lang makuha mo iyon. Diba? Kaya nga merong pinapatay, merong ganito, merong nagnanakaw, merong ganito. Kasi hindi po sila nakokontento kung ano ang mayroon sila. Okay. Thank you so much guys. At nakarating ulit tayo sa top 10 na 10M na katangian na dapat meron ka. Mapagmahal, masunurin, masayahin, mapagkumbaba, maagap, mapagkakatiwalaan o pagiging matapat, magalang, madasalin, matulungin, at dapat makontento. So, thank you so much guys. At sa muli, samahan niyo ako. Ako po muli, ang inyong abang lingkod, Darlene Adjun po. Nagpapasalamat sa inyo at sa walang sawa po ninyong pagsubaybay sa aking mga upload na mga YouTube, na mga iba't ibang topic. Samahan niyo po ako muli sa susunod, sa isa pang topic ulit na ating mapupulutang aral sa buhay na maaari natin ibahagi, magamit, at ano man ang nasa sa ating sarili naman po yun, kung ano man po ang inyong gusto. Kung meron po kayong napulot, damputin po ninyo, pwede nyo pong gamitin. Kung ayaw nyo naman po, nasa sa inyo pa rin po yun. Ano? So, thank you so much guys. God bless us all and keep safe always po tayo. Bye-bye po!